Halos magwala etong si Tyrese Maxey sa pasabog ni Shams Charania kagabi mga idol. Finally nakapili na din ng team si LeBron James. Daming detalyeng lumabas mga idol, may kinausap na pala na coach. Sabi naman ng isa, matic champion na daw. Yan ang pag-uusapan natin. Tapos na mga idol ang matagal na paghihintay natin sa wakas. Matapos sa ilang linggong puro tanong, rumors at speculation tungkol sa susunod na team ni LeBron James. Ayon sa report ni Shams na bumulabog sa atin kagabi, pinili na niyan sumali sa Philadelphia 76ers sa isang 2-year $8 million deal. At hindi lang basta paglipat ng team, nakakagulat dito. Sa edad na 41, tinanggihan umano ni LeBron ang pagkakataong kumita ng mas malaki para habulin ng isa pang championship kasama ang Sixers. Simula pala ng free agency, ipinalam na raw ni LeBron sa Los Angeles Lakers na balak niyang maglaro para sa ibang team sa 2026 at 2027 NBA season. Maraming posibleng destinations ang nabanggit, kabilang ang Golden State Warriors, Miami Heat, Minnesota Timberwolves at iba pa. Pero sa huli, Philadelphia pala ang mananaig. Ayon kay Shams Charania, marami ang nagulat sa naging desisyon ni LeBron. Pero sinabi rin ni Shams na may dahilan kung bakit pa ulit-ulit na babanggit ang Sixers bilang seryosong destinasyon sa buong proseso. Malinaw daw mula sa simula ang gusto ni LeBron makipag-compete sa pinakamataas na level at magkaroon ng legit na pagkakataong manalo ng championship. He made it very clear from the beginning. I want to compete for a championship. I want to win at a high level. Hindi raw ito desisyong nakabase sa pera at kung pagbabasihan ang iniulat na halaga ng kontrata, mukhang pinatunayan ngayon ni LeBron. Sa halos $3.9 million kada season lang mga idol, halos kapantay lang na magiging sahod niya ang rookie na si LeBron Pilon na inaasahang kikita ng humigit kumulang $3.6 million ngayong season. Grabe, sobrang baba mga idol. Isipin nyo kasi yon, ang NBA's all-time leading scorer, halos rookie level contract ang tatanggapin para lang mapunta sa sitwasyong naniniwala siya makapagbibigay sa kanya ng isa pang kampyonato. Ayon pa kay Shams, hindi legacy move ang pagpunta ni LeBron sa Philly. Kung bumalik daw siya sa Cleveland o Miami, mas madaling tingnan na gano'n ang storya. Ang isa pagbabalik sa mga teams na malaking bahagi ng kanyang karir. Pero para kay LeBron, ang pagsali sa Sixers ay tungkol sa tsansang manalo, hindi tungkol sa nostalgia o pagpapaganda ng kanyang legacy. At may isa pang importanteng detalye sa naging proseso. Sinabi ni Shams mga idol na sa loob ng 3 linggong pag-iisip ni LeBron, ang nag-iisang head coach na nakausap niya ay ang Sixers coach na si Nick Nurse. Only coach that LeBron James spoke to during this 3-week-long process was Sixers head coach Nick Nurse. Hindi pa iminigay sa sources ang buong detalye na kanilang pag-uusap, pero malinaw na naging mahalagang bahagi si Nurse sa pagkuha ng commitment ni LeBron. Posibleng ipinaniwanag niya kung paano gamitin ng Philadelphia si LeBron at kung paano sila makikipaglaban para sa title. Pero wala pang kumpirmadong detalye patungkol doon. May personal connection din si LeBron sa front office ng Philadelphia. Ang Sixers President of Basketball Operations na si Mike Gansey ay nakalaban ni LeBron noong high school pa sila sa Ohio. May lumutang pa nga na picture ngayon sa social media. Noong 2001 mga idol, si Gansey ang runner-up sa Ohio Mr. Basketball voting habang si LeBron ang nanalo bilang sophomore. Mahigit 2 dekada pagkatapos nila maglaban para sa high school honors, magkasama na silang hahabol ngayon ng NBA Championship sa Philadelphia. Naglabas din ng paliwanag si LeBron sa X. Inamin niya pagkatapos ng nakaraang season, pakiramdam niya ay maaring tapos na ang kanyang karir. Hindi pa raw siya handang mag-anunsyo noon. Kaya binigyan niya ang sarili niya ng panahon para pag-isipan kung mahal pa rin ba talaga niya ang basketball at kung may ibibigay pa siya sa laro. Sa huli mga idol, sinabi niyang mahal pa rin talaga niya ang basketball at naniniwala siyang meron pa siyang maibibigay. Kaya sa halip na magretiro, pinili niyang sumabak ulit at ginawa niya yon sa isang team na sa tingin niya ay may pagkakataong manalo ngayon. May usapan din tungkol sa kung saan titira si LBJ. Ayon kay Arash Markazi, posibleng manirahan si LeBron sa New York habang naglalaro para sa Philly. Binanggit naman ni Shams na nasa humigit kumulang 45-minute helicopter ride lamang ang Manhattan mula Philadelphia. Pero sa ngayon mga idol, report at posibilidad pa lamang ito. Wala pang kumpirmasyon kung talagang iyon ang magiging permanenteng setup ni King James.
Bago pa man lumabas ang desisyong ito, sinabi na ni Shaquille O'Neal na dapat habulin ni LeBron ang isa pang championship at huwag masyadong intindihin ng mga haters. Ayon kay Shaq, mga idol, posibleng pumunta si LeBron sa Miami, Golden State o kahit Philadelphia basta sa lugar na may pagkakataon siyang manalo ng panibagong ring. Para kay Shaq, kapag natapos na kasi ang karir ng isang player, hindi na niya mababalikan ang pagkakataong iyon kaya mas mabuting gawin na niya habang kaya pa. May mga tatawag din dito syempre na ring chasing, pero para kay Shaq, normal lang naman na habulin ng isang superstar ang championship. At kapag nagtagumpay kang makuha yon, bahagi raw yon ng greatness. Just call it ring chasing, but yeah, you're supposed to be chasing the rings because Mataas din ang expectations ni Kendrick Perkins sa bagong Sixers team. Direkta niya pang sinabi na kayang manalo ng Philadelphia ng championship ngayong season na kaagad kasama si LeBron. Syempre mga idol, opinion lang yon ni Perkins at hindi pa yon garantiya. Marami pa rin kailangan kasing mangyari at walang championship na napapanalunan sa papel lamang. Pero mahirap din hindi ma-excite sa possibility. Hindi pinili ni LeBron ang pinakamalaking kontrata. Hindi rin niya pinili ang pinakasentimental na destinasyon. Ayon sa mga report, pinili niya ang team na pinaniniwalaan niya magbibigay sa kanya ng pinakamagandang pagkakataon madagdagan pa ang kanyang championship collection bago tuluyang matapos ang kanyang karir. At dahil 2-year deal ang inuulat na kontrata, posibleng dito na rin sa Philadelphia tapusin ni LeBron ang kanyang NBA journey. Pero wala pang direktang kumpirmasyon kung parehong season ng deal ang lalaruin niya o kung ito na talaga ang huling kontrata ng kanyang karir. Iba't ibang reaksyon ang naglabasan tuloy ngayon sa social media. Tuwang-tuwa si Tyrese Maxey. May mga fan naman ng Sixers na halos magwala sa sobrang tuwa dahil finally nasa city na nila si King James. Go, baby! Come on now! LeBron! LeBron! Oh my God! Hey! We got Bron! Let's go! Si Kevin Hart naman ginawa pa ang the silencer move ni LeBron. Bron to the Sixers. Ang malinaw lang dito mga idol, hindi pa talaga tapos si LeBron James. Akala niya maring huling laro na yung nakaraang season, pero matapos pag-isipan ng kanyang future, bumalik ang kagustuhan niyang maglaro. At ngayon, handa siyang sumugal sa Philadelphia para sa pagkakataong manalo ulit ng kampyonato. Para sa inyo, tama ba ang naging desisyon ni LeBron na piliin ang Sixers kaysa bumalik sa Miami o Cleveland? At sapat ba ang Philadelphia para maibigay sa kanya ang isa pang NBA championship? I-komento nyo lang yan sa baba mga idol. Huwag kalimutan i-like ang ating video at mag-subscribe para sa iba pang NBA news.